mapagpalang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon ang aming bati sa aming mga taga-subaybay, sa aming mga tagapakinig, at maging sa aming mga tagapanood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Narito po muli kami sa hapong ito sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa salita ng Diyos. Ang inyo pong lingkod, Pastor Ray Hatulan, at kasama natin ang ating minamahal na pastor. Ako naman po si Pastor Dino Yupo, at isang malaking karangalan ng aming mga buhay na kayo po'y makasama po namin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sa araw na ito. At as we said before, this is very timely for us to learn something about the doctrine of the Scripture. So tatalakayin po natin ngayon ang Bibliology Part 2. Ano? Pastor Ray. So ito nga po ipagpapatuloy sa topic na Bibliology Part 2. Noong nakarang linggo, tinalakay natin ang Part 1 at of course, tinalakay din natin yung patungkol sa Sola Scriptura. So sa araw na ito, atin pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa Sola Scriptura upang lalo po tayong matuto, mapalalim ang ating pananampalataya at pagkaalam patungkol sa mga salita ng Diyos. Pero praise God, Pastor! So sa oras na ito, katulad nga ng sinasabi ko kanina, mga minamahal na mga kapatid at taga-subaybay, so ipagpapatuloy natin ang patungkol sa Sola Scriptura. So noong nakaraang linggo, mga kapatid ko, ang naiwang katanungan para sa atin, mga minamahal, ay bakit nga ba natin dapat i-embrace or tanggapin ang aral patungkol sa Sola Scriptura? Okay? Bago yun, babalikan natin, tatalakayin muli ng ating pastor. Ano nga ba ibig sabihin kapag tinatalakay yung Sola Scriptura? Pastor. Okay, salamat Pastor sa napakagandang katanungan. Ang tanong ay, bakit nga ba kinakailangan natin tanggapin ang doktrinang ito patungkol sa Sola Scriptura? Una, marami kasing mga attitude toward the Bible. Pinag-aralan po natin last Sunday, yung tinatawag pong Sola Ecclesia, Prima Scriptura, Regula Fidei, Sola Scriptura, and Solo Scriptura. So lahat ng ito ay tumatanggap sa salita ng Diyos, sa Scripture, as authoritative ng kanila pong pananampalataya. Kaya lang, mayroong mga malaking differences. At meron silang halong ibang mga books para maging kumpleto ang kanila pong confession of faith. Pero kapag sinabi pong Sola Scriptura at bakit kinakailangan natin tanggapin ang doktrina ito, maraming factor ng deception kapag hindi po tayo nanangan sa doktrina ito ng Sola Scriptura. Katulad ng Sola Ecclesia, hanggang ngayon hindi pa kumpleto yung revelation ng ating Panginoon. Kung kaya nag-evolve yung kanilang doktrina at pabago-bago. Praise God. So, ang gusto nating sabihin, Pastor Dino, that the Scripture alone, ang ibig sabihin ng Sola Scriptura, that the Scripture alone ay sapat na para sa ating pananampalataya at para sa ating kaligtasan. Yes, Pastor. Kaya nga pag sinabing Sola, it means na sa, Bible alone. Alone. Sola means alone, and Scriptura means the Scripture. Scripture. Yes, the Bible. Ang Sola Scriptura, ay, of course, ang ang nag-propagate ito, ay nung panahon ng Reformation. Kasi nga, before dumating Reformation, di ba yung panahon ng Dark Ages ng Church, makikita po natin na ang mga tao ay nasa kadiliman, hindi nila alam kung sinong pinananampalatayanan, kung ano ang rule of faith, mayroon sila, at kung ano-ano na lang kanila pong pinaniniwalaan patungkol po sa Diyos. And of course, dumating ang Reformation at ito ang nag-propagate ng doktrinang ito, which is the 5 solas in this case. Yeah, okay. So yun, sa pagtatalakay natin ito, of course, Pastor, pag sinabing Sola Scriptura, Scripture alone, ano ba yung tinutukoy na Scripture alone? Ano ba yun, Pastor? Yes, yun yung mahalagang katanungan doon. Yes. Kasi lahat ng mga nag-profess as Christians, Yes.
tumatanggap ng Bible bilang mahalaga sa kanilang pananampalataya. Pero hindi pare-pareho ang laman ng Bible. Iyon ang magandang tanong, Pastor. Oo. Alin ba doon? Ano bang Bible? Kasi hindi pare-parehas. Katulad nga ng sabi nyo, may nagsasabing ang books of the Bible ay 72. Oo. May nagsasabi namang 66 books ang Bible. Alin ba talaga ang tama doon, Pastor? Well, sa atin bilang mga evangelical Christians, Praise God. ang tinatanggap natin is the 66 books in the scripture. Amen. Oo, kasi hindi natin tinanggap yung tinatawag nilang Deuterocanonical books. At ang tawag natin sa Deuterocanonical books is Apocrypha. Apocryphal books. Oo. Okay, so doon tayo sa 66 books, Pastor. Yes, 66 books tayo at yun ang ating bibigyan ng kaliwanagan sa discussion natin ngayon. Bakit sa ating ng mga evangelical Christians, ng mga born-again Christians, 66 ang ating books. Sa iba naman ay 72. Ano ang pagkakaiba doon? Yes, Okay. yun nga ang malaking katanungan, Pastor. Ano nga ba ang pagkakaiba? Okay, so, well, malaking differences doon. May malaking pagbabago patungkol sa ating pananampalataya kapag hindi tayo nagtugma ng Bible na tinatanggap. Yes. Oo, kasi pag sinabing canon kasi, it means na ito yung na-canonize na scripture as sacred. Yes. Okay, so nabanggit niyo yung salitang canon, Pastor. Ano nga bang literal meaning ng salitang canon? Ang salitang canon is, pinaka-literal meaning niya is a measuring rod. Praise God. Kasi ang measuring rod ay itong ginagamit to measure the standard ng unang panahon. Kaya nga, kapag sinabing canon, it means na dumaan siya sa measuring rod bilang principle para mapatunayan na ang Bible nga, ang scripture nga, yung mga books sa scripture ay tama Praise God. at katanggap-tanggap. Yun, ibig sabihin, pag sinabing canon, hindi basta-basta. Oo. Yun ay talagang may batayan, may sapat na batayan para makasama doon sa matatawag na kasama sa Bible. Sacred writings. Praise God. It refers to the accepted books of the Old and New Testament. Yun ang ibig sabihin ng Canon books. canon books. Praise God. So sa ating mga born-again Christians, mga evangelical Christians, ang tinatanggap lamang natin is the 66 different books of the Scripture. Sa Old Testament, meron tayong 39 books at sa New Testament, meron tayong 27 books. Samantalang sa ibang religion, May dagdag na may dagdag na 6, kaya naging 72. Ang tawag doon ay apocryphal books or Deuterocanonical. Nang ibig sabihin ng Deuterocanonical, second canonical books. From the word Dioto, Oo, second. tama, oo. Okay. Praise God. So, yun. So, sa madaling sabi, pag sinabing canonical books, ito'y tumutukoy doon sa 66 books, 39 sa Old Testament, sa Old Testament, 27 sa New Testament. Tama, oo. So yun ang tinutukoy na scripture. Ito yun ang sinasabing sola scriptura. Okay, yes, tama. Yun ang sola scriptura. Doon nakapaloob. Sa madaling sabi, yung the rest ay hindi kasama sa canonical books. Tama yun, oo. Praise God. Kasi kung babalikan po natin ang history, bakit hindi natin kinikilala ang Apocrypha Yes. as canonical books? Kasi ano yan isulat yan ng mga panahon ng ang Diyos ay hindi nangusap at nagpadala ng mga propeta sa bayan po ng Israel. So hindi siya kahit sa mga Israelites sa kanilang canon books as Jews, as Jewish. So hindi nila ito ino-honor at tinatanggap bilang canonical books. Ang tinatanggap lamang nila ay ang 39 books ng Old Testament.
Praise God. For example, magbibigay tayo ng ilang mga pagbabalik tanaw sa tinatawag po nating history. Yes. Okay, patungkol sa canonical books. Kasi ito yung malaking argumento Dahil ang sabi nga ng mga ibang tumatanggap ng 72, ang church kasi ang may authority para i-recognize or i-canonize ang anumang writings para maisama sa Bible. Oo, kaya isama nila ang ito ng masyadong controversial na mga writings na nasa Deuterocanonical. Praise God. At for example, Pastor, magbigay tayo ng ilang mga examples dito. Ang tinatanggap natin bilang sacred writings or dumaan sa canonical books is meron tayong tatlong testing. Okay, una, prophetic nature and apostolicity comprises canonicity. Is na maging yung New Testament, lahat ng mga naisulat sa New Testament, nire-recognize yan at ino-authorize ng mga apostles ng ating Panginoon. Dahil sa kanila, ibinigay ng Panginoon ng authority. Kaya nga, nung magbigay ang Panginoon ng authority, mayroong kasamang signs and wonders bilang validation na ang nag-send sa kanila ay ang ating Panginoong Jesucristo. So, ang palataya before. So, prophetic in nature, nasa Bible, nasa Old Testament, may relasyon sa Old Testament. Kaya nga, yung Old Testament is the New Testament revealed. And the New Testament was the Old Testament concealed. Another is the body of Christ recognizes the canon. Before na i-formalize yung 66 different books as canon in the scripture, ano na yan, Pastor common na yan sa mga unang Kristiyano. Kasi ang nag-formalize niyan ay ang Council of Carthage. Bilang ito yung pinaka-formal at sacred writings ng mga Christians na ito yung magiging rule of faith natin, tinatawag na Sola Fide. Diba? Ito'y kumbaga dumaan sa mission rod at napatunayan namin sa pag-aaral ng council na 66 ang books ng Bible. So yung sinasabi mong body of Christ, Pastor, yun ang kinukomprise ng council. Noong panahon ng Council of Carthage. It means na before i-recognize at i-declare as canon noong panahon ng Council of Carthage, 398 AD. Yung mga churches gumagamit na. Kumbaga, bago ka mag-exam, nag-review ka na. Alam mo na yung result, alam mo na yung sagot. Kaya ginamit lang ng Panginoon ng Council ng Carthage para i-formalize kung iilan ang books ng canon sa Bible. Ang 39 books, of course, hindi na yung masyadong malaking argumento. Dahil canonized na talaga yan ng mga Jews, ng mga Jewish people, ng mga Judaism. 39 yung kanilang nire-recognize na sacred writings. Pero pagdating sa New Testament, medyo masinsinan pag-aaral kung ano nga ba talaga ang kinakailangang maisama sa Bible. Praise God. So the body of Christ, nire-recognize ng body of Christ yung canon. Praise God. At yung number 3 is God alone determines canonicity. Kasi pagka hindi alam ng Diyos kung ano ang magiging result para makanonize ang 66 different books, it means na hindi siya all-knowing. Diba? Hindi siya all-powerful. Parang mas powerful ang tao. Ang Diyos gumagamit ng tao para may sakatuparan ng kanyang purpose. Kahit ang pinakamasamang tao, diba? Para may sakatuparan ng kanyang purpose. For example, sa Isaiah chapter 46, ang ginamit doon ng Panginoon para ma-accomplish yung kanyang purpose ay isang hari, Cyrus the Great. At ang sabi doon, para ma-accomplish ang purpose ng Panginoon, gagamitin niya si Cyrus. Di ba? So, gumagamit siya ng mga tao para ma-accomplish ang kanyang purpose. How much more ang council? Yes. It means na hindi ang council talaga ang may sovereignty
para ma-recognize at para ma-formalize ang pagkakaroon ng canon in the scripture, kundi nanduroon ang pamamahala ng ating Panginoon. Praise God. Kung paano gumamit ang Panginoon ng mga author sa Bible, ganun din, ginamit na yung Oo. council Tama para yun. talagang ma-recognize at ma-formalize yung canonicity of the Bible. Oo, tama. Praise God. So, okay. So, patuloy natin for example, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kinakailangan balikan po natin ang history para malaman po natin ang origin ng mga sacred writings na rini-recognize ng mga churches nung unang panahon. Kahit nung wala pa po at hindi pa nakakanonize ang Bible as 66 different books. For example, okay, so 300 to 150, yung tinatawag na Septuagint. Yes, 70. 70 scholars. So, Scribes yes. na nag-translate ng Bible. At yung Septuagint, ito yung Old Testament or canonization of the Old Testament. At ito na ang ginagamit ng mga apostles ng kanilang pangangaral. At ito rin pong ginamit ni Jesus Christ sa kanyang pangangaral. Nang pagtayo niya sa mga pulpito. Oo. Praise God. So yung Septuagint. Septuagint. So before the Council of Carthage, mayroon ng formal na 39 books. Okay, na nirecognize ng mga Jewish people, ng mga scribes as sacred writings. Yun tinatawag na Septuagint. And then, yun na nga, pagdating ng age church, di ba? So, nung panahon ng pangangaral ng mga apostles, hindi naman kaagad sila nagsulat, di ba, ng gospel at ng mga epistles. Kasi ang kanilang pananaw noon, pastor, darating na si Jesus Christ. Oo. Hindi sila nagsusulat. Hindi sila kaagad nagsulat. Kaya nga, ang pinakabatang aklat sa Bible, yung pinakaunang naisulat sa Bible, book, is nasa AD 55 na. Yes, It tagal na. means, from AD 33, so ang kanilang pangaral, bagamat nanduro na, na-revealed na yung katotohanan sa buhay ng mga apostles, pero verbal lang yung gospel noon. Pero kailan nag-umpisang isulat ang gospel at ang good news nung panahon na isa-isa nang nawawala, namamatay ang mga apostles. Naisip nila kailangan talagang maisulat. Oo. So, it means na yon, naisulat ang mga writings sa mga alagad ng ating Panginoon. Kaya nga, kung babalikan natin kanina, yung principle ng pagtanggap ng canon ay dapat kinumprise ito, or inauthorize ito ng mga apostol. Yes. May kinalaman ang mga apostles doon sa kanilang writings. For example, ang gospel, ang mga sumulat doon, mga apostles. Di ba? Yung iba namang mga epistles, general epistles or Pauline epistles ay si Paul ang sumulat. Yung iba naman ay mga apostles din. Mayroong mga naisulat doon na hindi personal na writings galing sa mga apostles, pero mayroon silang pahintulot. Yes. Oo. So, yan, dumating ang time, na of course, ang history kasi ng church pastor, bakit kinakailangan natin, di ba, itanggapin, kahit nung kanilang kapanahunan, bakit kinakailangan nilang embrace ang mga writings ng mga apostles. Kasi dumating nga, nung mawala na ang mga apostles, ito na yung time na kung tawagin ay dumating yung Gnosticism. Yes. Pag sinabing Gnosticism, isang grupo ng mga Christians na nangangaral based on knowledge. Kahit wala sa writings, based on knowledge. Kaya nga Gnostic, based sa kanilang mind. Yes. Yung revelation nasa mind lang nila. Kung kaya ang mga churches noon ay nag-decide na kinakailangan i-keep nila ang lahat ng mga writings ng mga apostles bilang
rule of faith. Oh, so yun dumating na doon yung ibang mga natin, mga writings ng Bible. For example, Council of Jamnia, okay, 90 AD. So mayroon na silang mayroon na silang formal na book na kinikilala nung kanilang kapanahunan. Okay? Pero bukod doon sa Septuagint, mayroon na rin silang mayroon ng mga writings galing sa mga apostles na tinatanggap ng mga churches based sa sa pagtanggap or pag-authorize ng Council of Jamnia. Praise God. Ibig sabihin, ito na yung mga teaching ng mga apostol na on record na. Oo. Naisulat na. Naisulat na. Praise God. Okay. So, yun pa. So, yung tinatawag na Council of Jamnia. Okay. So, ito yung tinatawag na Hebrew Canon. Praise God. Oo. So, 90 AD, meron ng Hebrew Canon. So, meron ng Council of Jamnia. Meron na silang, then, of course, paano nagkaroon ng 66 different books, at sino ang nagbigay ng canon. Page 397 AD. So yun po yung pagko-complete ng collection ng scripture. 66 different books. Pero ang nangyari, dumating ang time na ang Roman Catholic Council of Trent, so nagkaroon ng other council para dagdagan ang Bible at ginamit nila ang Council of Trent para magkaroon ng Deuterocanonical or Deuterocanonical. At ito'y 1546 AD na. So, lately lang. Lately lang, oo. Kumbaga. So, Kaya hindi natin tinanggap yon dahil yung mga unang church fathers na kinikilala rin nila ay hindi tumanggap ng Deuterocanonical or ng apocryphal bilang bahagi ng canon. sacred writings, Yes. bilang canonical books. At marami tayong pwedeng patunayan dyan na maraming mga church fathers ang hindi talaga tumatanggap doon. Yun, yung kinikilala Oo. nilang church fathers. Oo. Oh, praise God. Sinong mga example na ito, Pastor? Marami, Pastor. Si Origen, si Anastasius, si Jerome, yung authorized na nag-translate Ng ng Jerome Bible sa Latin na inauthorize ng Roman Catholic as official Bible of the Church. Praise God. Maging yung nag-translate ng kanilang official Bible na si Jerome ay hindi kumikilala doon sa apocryphal as canonized book. Ito yung kanyang quotation. Ganito ang sabi ni Jerome, who was commissioned by the church in the 5th century to translate the scripture into Latin, produced the Latin Vulgate, which was the church-approved translation for over 1,000 years. He did not accept the apocryphal, but instead adhered to a Jewish canon of 22 books. Hindi niya tinanggap. Praise God. Maging si Athanasius, si Origen, si Gregory the Great. Yan. Sabi ni Gregory, ino-honor nila yan. Diba? Yes. As Pope nila noong unang panahon. Pero ito yung sabi rito, Pope of Rome, si Gregory the Great, who according to the Roman Catholic Church must have had the unwritten tradition that included the canon, rejected the book of Maccabees. Praise God. So, ibig sabihin pati yung mga church leaders and church fathers na tinuturing nila ay hindi tinatanggap yung apocryphal books. Totoo yun. And of course, lalong-lalo na ang mga apostol. Praise God. Lalong-lalo na si Jesus Christ. Kasi kung babalikan natin yung mga pangangaral ng ating Panginoon, never na ang ating Panginoon ay nag-quote ng mga books sa apocrypha. Oo, so ano lang yung mga kinote ng Panginoon? Pag-aralin nga natin, Pastor.
Praise Yung mga God. quotations, pati yung mga pangangaral ng mga apostles. Okay. The law, the prophets, and the Psalms. Tumutukoy ito sa Old Testament, Sa Pastor. Old Testament, na canonical. Of course, yung Apocrypha, Old Testament naman yan. Mhm. Oo. Pero bakit? Naisulat yan. Noong 400 BC, 200 No BC. silent years. Oo, noong Ito- silent years. Yes. Pero, gusto niyong sabihin, Pastor, hindi ito nabanggit ng ating Panginoong Jesus. Hindi yan nabagi. For example, sa Luke chapter 24, verse 44, anong sabi ng Panginoon? Basahin nga Basahin natin. Okay. Luke chapter, Chapter 24, verse 24. nagdala na ako ng salamin, Pastor. Ayan, mas maganda yan. Ano nakaraan, di ko makikita. Okay, sabi dito, Luke chapter 24, verse 44, Then he said to them, These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses The law of Moses, and the prophets the prophets, and the and the Psalms Psalms must be fulfilled. must be fulfilled. Wala siyang sinasabing apocrypha na mafulfill. Praise God. Di ba? The law of Moses, yung 5 books in Mhm. the scripture. Yung tinatawag nating Pentateuch. Oo. Di ba? Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Yun yung the law. The prophets, lahat ng mga naisulat ng mga propeta. Major prophets, minor prophets. At ang apocryphal books ay walang mga propeta nagsulat doon. Praise God. Mga ordinaryong mga tao lang. Sapagkat naisulat ang apocryphal book noong panahon ng silent period. Silent period ng Panginoon. Hindi siya nagpadala ng mga propeta noong mga panahon na yun. So walang word of God na dumating sa bayan ng Israel. Yun, praise God. So, dapat pala maingat, Pastor, sa Oo. kasi marami pa namang pinapaniwala ang aral ng ating mga kapatid sa Katoliko na nasulat doon sa Apocrypha. Tama yan, Pastor. Kaya dapat, Sa atin, maingat talaga tayo at hindi natin tinanggap yan dahil hindi yan ang hindi yung original na na-canonize. Mhm. Kahit ng mga church fathers natin, kahit ng Council of Jalnia, Council of Rome, Council of Carthage, Mhm. diba? Kailan lang, 15th century lang na Yes. na-canonize yung apocryphal as deuterocanonical. Yun. So, praise God. So, So yun yung sola scriptura na tinatanggap natin. yun. So, madaling sabi, okay, nandun tayo talaga sa 66 books. Oo, tama yun. Praise God. So, mga kapatid, mga mayaman, okay, nawa patuloy po kayo natututo sa pagtatalakay natin sa oras na ito. Amen. Ano po ang matatalakay natin dyan? So, tinalakay mo, Pastor, na may mga church leaders na hindi nila tinatanggap. So, sa kanila sabi, kung sila na mga church leaders, hindi nila tinatanggap, dapat tayo rin. Di ba? Tayo rin. Di ba? Deceptive kasi yan, Pastor, dahil maraming mga nakasulat sa aklat ng mga deuterocanonical Mhm. na lumalaban sa sinasabi ng totoong sacred writings Praise. ng Old Testament. For example, Yeah. Ano bang example, Pastor? may mga may mga attestation yan eh. For example, para tanggapin natin yung Apocrypha as deuterocanonical. Does the New Testament attest to its authority? Mhm. Nag-a-attest ba yan ng kanyang authority? So kanina, napatunayan natin na hindi siya nag-a-attest dahil ang sinabi lang dito ng Luke chapter 24 verse 44. Sabi ng Panginoon, now he said to them, these are my words which I have spoken to you while I was still with you, that all the things which are written about me in the law of Moses, kasi si Jesus Christ yung revelation ng Diyos eh. Yes. Di ba? So, maging ang mga aklat na ito na sinabi ng Panginoon, the law of Moses, nandoon siya eh. Mhm. Okay? And then, the prophets and the Psalm must be fulfilled. At maging ang Matthew chapter 7 verse 12, ang sabi rito, therefore, however you want people to treat you, so treat them, for this is the law and the prophets. Yun lang, sinasabi ng Bible. So it means na maging ang Bible mismo ay hindi nire-recognize yung apocryphal as
canonical. Tama po yung Pastor. Tinatanggap yan sapagkat hindi ito tinatanggap ng Bible mismo, hindi rin tinanggap ng mga church fathers, hindi tinanggap ni Jesus Christ, hindi tinanggap ng mga apostles. So tayo rin, hindi natin tinatanggap ito. Kasi ito rin ang babalikan natin kanina, itong tinanggap ni Jesus Christ Itong tinanggap ng mga apostles at ng mga church fathers nung kanilang kapanahunan. Praise God. So madaling sabi, Pastor, itong sola scripture ay sapat na. Oo. Ang scripture ay sapat na bilang batayan ng ating paglago, pagkakakilala sa Diyos, at lalong-lalo na ng ating kaligtasan. Kaya nga, kung babalikan po natin yung 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17, lahat ay nakapaloob na dyan. All is scripture. Praise God. Sige, basahin mo. Basahin natin. Sige. 2 Timothy Chapter 3 verses 15. Praise God. Maliligit. Okay. 2 Timothy. Ito na. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Sinasabi po dito, okay, and how from childhood you have been acquainted with the secret writings. May binabanggit siyang secret writings. Okay. Which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, kompleto na. Praise May be God. complete, equipped for every good works. Sa taas na bahagi, ang sabi dyan, unto salvation, makapagtuturo sa atin sa kaligtasan. Scripture tinutukoy dyan, hindi tradition. Praise God. Kaya nga, ang sabi dyan, all Scripture is, ang sabi dyan, All Scripture is written by inspiration. Yes. And it is profitable for Teaching, teaching, for doctrine, for reproof, for correction, for correction. for training in righteousness. Yan. So, kompleto na siya. Hindi na natin kinakailangang lumabas sa Scripture. Kaya, tama yung ating stand na sapat na ang Bible. Sola Scriptura. Praise God. At kung lalabas ka pa ng Bible, kung lalampas ka sa Bible, delikado yan. Baka lumampas ka ng langit. At kapag nagkulang ka sa Bible, delikado rin yan. Baka magkulang ka sa langit. Kaya, ang sabi dyan, complete. Truly furnished. Praise God. Oo. So, kung baga, ito yung pinakatama, na doktrina bilang isang Kristiyano. Ano bang dapat nating tanggapin sa ating pong rule of faith? Okay? Yung pinag-aralan natin kanina ng mga iba't ibang confession and affirmation. Sola Ecclesia pa. Actually, sa Sola Ecclesia, meron silang mga argumento. Bakit yun ang kanilang stand? At bakit yan ang kanilang tinatayuan? Gusto mo talakayin natin kanilang mga argumento? Praise God. Mas mainam, Pastor, para mabalansin natin, makita natin. Kasi hindi lamang ito sa Sola Ecclesia, kundi sa iba pang merong tinatawag na dual source theory ng kanilang pananampalataya. Praise God. Kasama dyan yung mga kulto. Dahil sa kulto, ang pinaka-supreme, di ba? Yung kanilang leader ay co-equal ang authority sa Bible. Di ba? Praise God. Delikado yun. Delikado yan. Talakayin niya natin yung Sige. Sola Ecclesia, Pastor. So, like Ecclesia, anong kanilang arguments? Bakit kinakailangan daw natin itong tanggapin? Okay. So, sabi nila, number one at point nila, the scripture clearly na nagsasabi that there were many of the things that Christ did that were not written down. Yung John chapter 20. 21 verse 25 na marami pang mga kababalaghang ginawa si Jesus Christ na hindi na isulat sa aklat na ito. So, gusto nila sabihin, kulang yung... Kulang. Oo. Ano nga ba ang tinutukoy ng Pastor? Yung mga bagay na hindi na isulat. Ano ba yun? Ano gusto sabihin na talakay? Marami talagang mga ginawa si Jesus Christ na hindi na isulat. Pero alam natin
na yung mga hindi na isulat ay hindi natin kailangan yun para sa ating paglago sa pananampalataya. Praise Kaya God. nga hindi na isulat eh. At hindi na natin kinakailangan pag-aralan yung mga misteryosong bagay. Oo. Kasi mayroon ng revealed na Word of God. At yung revealed the Word of God ay sapat na para sa ating kaligtasan. Tama yun, no? Another, sabi nila, ang New Testament writers, sabi nila, ay maliwanag na nangungusap patungkol sa tinatawag na tradisyon. For example, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Anong sabi doon? Basahin natin. Basahin natin. Praise God. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. chapter 2 verse 15. Ganito ang sinasabi. Okay? Sabi dito, so then, brothers, stand firm and hold to the traditions. Praise God. Traditions. Stand firm and Oh. hold. That you were taught by us, either by our spoken word or by our letter. Kaya sabi nila, hindi sapat ang Bible. Mayroon talagang tradition. Another na affirmation nila is in 1 Corinthians chapter 11 verse 2. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter 11. verse 2. Anong sinasabi? Maganda to. 11 verse 2, sabi dito, now I command you, because you remember me in everything and maintain the traditions. Pastor, may traditions. Okay? Even as I delivered them to you. So may tradition din dyan. Praise God. Oo. At maging sa Jude chapter 1 verse 3. Bilisan na lang natin. Huwag natin basahin yan. Sige. So, ang nakalagay doon, mayroon silang deposit of faith. At yung deposit na yan, ay iyon yung tradisyon na pandagdag sa Bible. By the way, Pastor, ang Catholicism, ang Roman Catholic, we are not against the Catholic Church. Praise God. Sapagkat we are part of the Catholic Church. Universal Ang Church. Universal Church. Dahil ang ibig sabihin ng salitang Catholic ay Catholos. Yes. Means universal. Pangkalahatan. Ang hindi natin tinatanggap na ang universal ay ang Rome. Praise God. Kasi hindi lang po pwede maging universal ang Rome. Wrong. Kasi dahil noong unang panahon, kahit noong panahon ng mga apostles, ang Church of Rome is just part of the body. Part lang yan ng universal church. Local church lang sila. Pero bakit ngayon, para maging part ka ng kanilang katawan, kinakailangan maging connected ka sa Roma. Kaya kapag ang pananampalataya mo ay hindi nanggagaling sa Roma, eh hindi ka marirecognize sila as part of the body. Praise God. Magandang niliwanag mo yung pastor. Okay, sa atin naman kaibahan natin, ang ating pananampalataya hindi nanggagaling sa Roma. Nagagaling sa Bible. Nagagaling sa Biblia. Praise God. Okay. Bakit ko nasabi yan? Sige po, pastor. Bakit? Galing tayo doon. Amen. Kaibigan ko pare, yan ang usapan namin. Sabi ko, Padre, bakit nga ba? Anong kakaibahan na, dati pa, di ba, nung nanduroon tayo sa loob, anong kaibahan natin sa hindi mga Romanong Katoliko? Sabi niya sa akin, madali lang. Kapag ang pananampalataya mo hindi nanggagaling sa Roma, hindi ka Katoliko. So, yun yung kanilang, paniniwala doon. Praise God. So, maraming mga, dito, mga factors, Pastor, kung bakit tinatanggap nila at pinupush nila ang tinatawag na sula ecclesia. Yung mga traditions na binanggit Oo. natin sa ating pagbasa. Sabi nila, the New Testament writers clearly speak about the importance of traditions. Number 3, Christ gave infallible authority over the church to the apostles and their successors. Yung tinatawag na apostolic succession. Matthew 16. Oo. Peter daw, with Peter and his successor being given the ultimate authority in the church, yung tinatawag na papacy of the seat of Rome. Ano ang kanilang mga batayan dyan? Ginagamit yung John chapter 20 verse 23. Praise God. Diba? Ang sabi niyan, if you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you retain anyone's sins, they are retained. Kaya may confession sila eh. Dahil meron silang authority magpatawad sa mga kasalanan. Dahil yun daw ang utos ng Panginoon kay Peter.
at sa kanyang mga successor. Ganun din sa Matthew chapter 16, alam natin yan. Yes. Verses 17 to 19. Eh, si Peter daw ang itinayo, di ba? Upon this rock, I will build my church. Si Peter daw ang magtatayo ng church. Pero, totoo ba yan? Kaya pala kino-consider nila si Peter as the first pope. First pope, at ang lahat ng mga pope ay successor ni Peter. Like Peter. Ah, Ang tanong nga, totoo ba yan, Pastor? yeah, I will refute natin to, of course, isa-isa. Praise Another na kanilang affirmation is, without the infallible declaration of the church, there would be no way of knowing what books belong to the canon of Scripture. Praise God. So, nanggagaling sa church. Kanina. So, nanggagaling sa church ang Oo. affirmation. Oo, ng canon daw. Kung wala daw ang church, hindi natin ma-recognize kung ilan ang canonized book ng Bible. Kaya meron daw authority ang church. Okay? Another, unang question. Ano ba ang unang affirmation? The scripture clearly say that there were many other things that Christ did that were not written down. Okay. So anong ating sagot doon? It is self-evident that the Bible did not record everything that Jesus said and did. Diba? Pero yung purpose doon, bakit sinabi yan ni John, ay para sabihin sa kanyang mga tagabasa, okay, telling his readers, this is not because he want them to seek out unwritten tradition. Yes. Oo, so hindi yan ang purpose. Na-seek out natin yung unwritten tradition na hindi na isulat doon sa kanyang aklat. Kundi ang purpose doon ay para pag-aralan natin ang mga naisulat. At yung mga naisulat ay sapat na para magkaroon tayo ng pananampalataya. Oo, tama yun. So, yun na yung ating affirmation doon. Bakit, di ba, ganun ang ating pananaw. Sabi nga ni John MacArthur, pag sinabi daw na sula ay scriptura, hindi ito nag-claim ng everything Jesus or the apostles ever taught is preserved in the scripture. It only means that everything necessary, Yes. everything binding on our consciences, and everything God requires of us is given to us in the scripture. Yes. Tama naman yan. Hindi ibig sabihin na lahat ng sinabi ni Jesus ay naisulat. Oo, tama yun. Yeah. Pero hindi yan ang hulugan ng gano'n. Yes. Hindi naman natin kailangan yung mga hindi na isulat sa scripture. At hindi na yan makatutulong sa atin. Praise God. At saka yung mga naisulat, katulad ng sabi ko kanina, ay sapat na sabi ni John MacArthur. Tama. Praise God. So number 2, dahilan, bakit tinututulan natin yon? The New Testament does speak of the importance of tradition. So ang New Testament ay hindi na nangungusap sa atin sa kahalagahan ng tradition. But tradition that is referred to in these passages in the Gospel's message was eventually recorded in the New Testament, yung tinatawag na Regula Fidei. There's no reason to believe that the New Testament writers were speaking of some infallible unwritten tradition that was separate from the message of the New Testament, and that was to be passed on through the unbroken succession of the bishop throughout the ages. So, walang ganun na pangungusap ang New Testament. Praise God. Walang ganun maliwanag na pangungusap. So, marami pa. Amen. So yung number 3, Pastor. So number 3, the belief in the lineage of the apostolic succession that includes absolute authority and infallibility is unattainable for many reasons. It is agreed that Peter and the apostles were given authority and the guidance to teach the truth. Their authority and teaching continues today, not through the unbroken lineage of succession, but through their teaching contained in the scripture. The scripture presented concerning the authority of the apostles concerns from alone. There is nothing said, either explicitly or implicitly, concerning the passing of the authority through apostolic succession. Kahit ang papal, di ba, yung tinatawag nilang yung Vatican I, 1870, ang sabi nila, the theory of papal infallibility cannot be found in the church.
until the late Middle Ages, it was not declared dogma by the Catholic Church until Vatican I. Praise God. 1870 lang yan. Yung So, bago authority ng papacy. Bago lang pala. Bago lang yan. Kahit noon, hindi yan ginagamit as infallible. Kaya meron silang doktrina Infallibility of the Pope. sa Pope. Infallibility of the Pope. Ibig sabihin, hindi nagkakamali ang Santo Papa. Oo. Praise God. So, Vatican I, 2018, nakasulat yan. 1870. So, nandoon, pwede nilang pag-aralan yan. Nandoon lang na-declare yan as doctrine. So, dati hindi pala ginagamit yan. Oo, hindi yan ginagamit. Before 1870. Bakit hindi natin tinatanggap yan? Sapagkat if God wanted believers to see the church as the institutional authority that houses infallibility either through the unity of the bishop or the cathedral statement of the Pope, then it goes without saying that this would be a primary doctrine that the Bible should explicitly address. Diba? Kung yun talaga ang, kung totoo talaga yung kanilang assume, na yung ina-assume nila na ex-cathedra or papal see. So dapat explicitly na in-explain yan sa New Testament dahil doon nakasalalay at nakadepende ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Pero bakit hindi yan explicitly? Pag sinabi explicitly, maliwanag na nailagay sa Bible. Praise. Ito yung argumento natin sa Sola Scriptura. The Scripture explicitly and implicitly speaks of its sufficiency. Diba yung binasa natin kanina? Yes. Yung, So, sufficient ang Bible, ang Scripture. Walang kulang, walang labis, walang kulang. Anong ibig sabihin ng Scripture, Pastor? Praise God. Yung scripture ay yung 66 books. Ayun. Yeah. Yung mga naisulat. Yung mga sacred writings. Pag hindi naisulat, Hindi yun. at hindi kasama sa 66 different books in the Bible, so wala. Oo. Praise God. Kahit naman ang 2 Timothy chapter 3, yung 14 to 17, kanya yung binasa natin, yun yan, di ba? Nagdi-dictate yan, nagtuturo sa atin ang sufficiency ng Scripture. Praise God. Wala ka nang hahanapin pa, nandun na. Oo, wala na. Praise God. Tatlo yung tinuturo doon sa mga talatang yun. The Scripture are sufficient for salvation. Yes, sa verse 14. Another, the Scripture are sufficient for sanctification. Anong ibig sabihin ng sanctification? Pagpapakabanan. Diba? The Scripture are uniquely God's breath or God breath. Yung tinatawag na theopnostos. Praise God. So, tradition is never given this designation or any similar designation. Dapat kung kalooban ng Panginoon at yun talaga yung will ni Lord, yung purpose ng Panginoon na mag-rule din ang iglesia sa ating pananampalataya. So dapat sinama niya doon sa talatang yun. Eh wala eh. So sa Theopnostos, Pastor, Oo. ibig sabihin na God breath, hiningahan ng Panginoon. Binigyan niya ng buhay. Sa Bible, dalawa lang mababanggit. Oo. Na hiningahan ng Panginoon yung tao na kanya nilikha at yung itong scripture may God breath din. Wala ang iglesia. Praise God. Oo. So, sa kanilang pananaw na kung wala daw ang iglesia, wala ang Biblia. Mali yun. Kung wala ang Biblia, wala ang iglesia. Dahil naging patayan kung bakit, di ba, nagkaroon ng church, ay ang kanilang pinangahawak ng aral ay ang Bible ng Old Testament. Praise God. Upon this rock, I will build my church. Actually, di ba, sino ba yung rock na yan? Si Peter ba? So another topic na naman yan. Kasi hindi po pwedeng maging rock si Peter doon. Dahil yung salitang Petros, di ba? At saka Petra, magkaiba yun. Praise God. Oo. Magandang talakayan niya, Pastor. Maganda yan. Hindi natin pag-usapan yan sa susunod. Oo. Maging yung Psalm chapter 119, Pastor, yung sufficiency of the Scripture. Makikita natin dito na ito ang isa sa itong pinakamahabang chapter sa buong Bible. Yes. Psalm chapter 119. Pinakamahabang verses. Oo. And the Psalm
ika nga, is an acclamation of the scripture. Made up 176 verses, the longest chapter in the Bible, mentioning the Word of God 178 times. Okay. Using 10 different synonyms ng Word of God. The scripture are presented as being totally sufficient for the following or follower of God in the matter of pertaining to instruction, training, and correction. It is significant that through the scripture is mentioned 178 times, the concept of unwritten tradition is never mentioned even once. It's problematic if one were to be believed that the concept of unwritten tradition is on equal footing as scripture. Yet the Bible never mentioned it. It would be the greatest case of neglect that one could find. Praise God. Katulad din sinasabi ng 2 Timothy chapter 3. Katulad din sinasabi ng Psalms that the scripture is complete. Complete. Praise Isa raw sa napakalaking magiging problema kapag ipinantay mo yung unwritten tradition sa scripture. So, actually, yan ang ugat ng maraming problema ngayon ng Christianismo, Pastor. Yeah. Bakit hindi tayo Ibig nakakasunod? sabihin, basta kung tatanggapin lang ng lahat ng churches at denomination ang sola scriptura, wala sana problema. Well, hindi naman pa pwedeng mangyari na lahat ng mga Christians, lalo na sa evangelicals, ay uniformity tayo. Di ba? Ano yan eh, ang pattern ng church, ang illustration ng church is the body of Jesus Christ. Iba-iba yung parte ng ating katawan, ng katawan ng ating Panginoon. It doesn't mean na, di ba, mayroong isang church na magkukontrol sa ibang mga churches. Dahil ang pinaka-head lang ng ating church na po pwedeng mag-control sa atin ay ang Panginoong Jesus. He is the head of the body. Yes. Hindi yung Roman Church ang head ng body, kundi si Jesus Christ. Kaya tayo mga evangelical Christians, churches, di ba? Mayroon tayong body of Christ. Iba-iba yung ating distinctive, di ba? Iba-iba yung ating kultura bilang mga churches, pero nagkakaisa tayo sa pananampalataya. May mga differences tayo pagdating sa kultura at saka sa mga minor na doctrine, but it doesn't affect with our own salvation. Praise God. Yun. Di ba? Yung mga believers sa New Testament, scripture ang kanilang pinanghahawakan. Acts chapter 17, verses 10 to 11. Anong sabi ng pastor? Basahin natin. Sige. Acts chapter 17. Verses 10 to 11. Okay, ganito ang sinasabi. Verses 10 to 11, sabi dito, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Tama ba ito, Pastor? Tama. Now, these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. Scripture. Praise God. Examine the scriptures daily. So it means, kultura na ng mga churches noong unang panahon. Di ba? Na kung anong ipapangaral sa kanila, ini-examine nila sa scripture. Nag-aaral It sila. is tradition. Praise God. So yung batayan ng kanilang pag-i-examine ay yung scripture. Scripture, baka mamaya strange doctrine ito eh. Kaya pag sinabing strange doctrine, yung hindi nakapaloob sa Bible eh, sa revealed Word of God, kakaibang doktrina na ngayon lang namin narinig ito. So, para ma-assured na ito'y tama, kinakailangan i-reflect nila sa ilaw ng Scripture. Praise God. I-examine nila araw-araw. Oo. Another, ng ating affirmation, Scripture explicitly states that no one is to add or to take away from the Word of God. Walang dapat magbawas at magdagdag. Explicitly, Pastor, Yes. na nakalagay sa Bible na wala nang dapat idagdag at ibawas sa mga nakasulat. Okay? This warning would be meaningless if there was not some objective way to one to judge if or he or she
was abiding to God's word. Since unwritten tradition is by nature beyond so, cut ko na lang yan. Mahaba yan. For example, in Deuteronomy chapter 4 verse 2. Praise God. Basahin natin. Oo. Deuteronomy Chapter 4 verse 2. verse 2. Ganito ang sinasabi. Yan. Chapter 4. Verse 2. Okay, sabi dito, you shall not add to the word that I command you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord your God that I command you. You shall not add, Yes. sabi dyan, or subtract. Mhm. Okay? Do not add a thing to what I command you, nor subtract. Anong ibig sabihin ng subtract? Pastor? Bawasan. So, huwag nang dagdagan, huwag nang bawasan according to this passage. At kapag di ba, nagdadagdag tayo, bukod sa mga naisulat, mababaliwala na itong mga talata nito. Pati yung Revelation chapter 22, verses 18 to 19. Basahin natin. Okay, anong sinasabi diyan? Revelation chapter 22, verses 18 to 19. Yan. Ano natin? 22:18 to 19, ganito ang sinasabi, I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. Tuloy. Praise God. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city which are described in this book. So yan, nakalagay yan, maliwanag. Ang tawag dito, explicit. Yan, talagang tinuturo. Oo, Hayagang maliwanag, lantarang sinasabi ng Bible na wag nang dadagdagan at babawasan ang mga naisulat sa aklat na ito. So, yung doktrina ng unwritten tradition, alam natin na yung authoritative ng kanilang faith ay meron pang hindi mga naisulat. Tradition. Praise God. Gusto nila lang sabihin kulang. Oo. Okay. Sa Western, di ba? Itinatawag na Westminster Catechism, sabi dyan, the whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, and life is either expressly set down in the Scripture or by good and necessary consequence may be deduced from Scripture, into which nothing of any or any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit or traditions of men. Yun yung tinatawag na catechism ng Westminster Catechism. Sa England yan. At yun ang tinatanggap natin. Praise God. Okay, so another. If the Roman Pontiff, the Vicar of Christ, or the Magisterium is going to speak on behalf of Christ, dahil yun ang kanilang paniniwala. Yes. Vicar na eh. Yes. Kalili ni Kristo. Ang ibig sabihin nun. Okay? So, kung yan daw ay totoo, okay, being successor of the apostles' office, another authority and infallibility, they must show the signs of one who speak for God as prescribed in the Scripture. Dahil nung inutusan ng Panginoon ng kanyang mga apostles, may signs. Itong tanda, bibigyan ko kayo ng tanda. Magpapagaling kayo ng mga may karamdaman. Ng mga himala at tanda bilang signs na ang nag-authorize sa kanila para mangaral bilang mga apostles ay si Jesus Christ. So ang tanong, mayroon ba nun? Silang mga tanda. Yun lang ang aalamin natin. Okay. So, for example, Pastor, yung Deuteronomy chapter 18 verses 20 to 22, kahit hindi na natin basahin, i-analyze na lang natin. Ang sabi dyan, diba, kapag may mga propetang nagsalita sa inyo, pag-aralan ninyo, ang kanyang mga sinasabi, at kapag hindi nagkatotoo ang kanyang mga sinasabi, hindi ang galing sa akin. Oh, praise God. At sa totoo lang, marami namang mga pope hindi nagkatotoo ang kanilang mga sinasabi. Hindi lang. Lalo-lalo kapag pinag-aralan mo nung panahon ng schism of the church.
na tatlo ang nag-assume bilang Santo Papa ng Romanong Katoliko. Nag-aagawan ng posisyon. Praise the Lord. Another, 2 Corinthians chapter 12 verse 12. Ano dyan? Sabi dyan. Basahin natin. Basahin natin. 2 Corinthians chapter 12 verse 12. 12. Ito yung mga signs or tanda na sila yung mga apostol ng Panginoon. Mhm. At Sabi dito, kung meron sila ganon, well, pwede natin tanggapin na sila nga ay mga lingkod ng Diyos. sabi dito, the signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. Yeah. So may signs and wonders. So yung kanilang mga salita, sinusundan ng mga tanda at kababalaghan. Mga himalat kababalaghan. Oo. At hindi lang yan. With patience. Praise God. And powerful deeds. So, examine natin kung meron ba silang ganun. Bilang tanda na sila ay mga apostles ng ating Panginoon. Okay? Okay. So number 4, the scripture speaks explicitly against the tradition of men as misleading and often in the possession of God's written word. Therefore, all traditions must submit to scripture. Dahil may warning ang ating Panginoon against tradition or tradition of men or traditions of men na ito'y misleading. So dapat ang lahat ng mga traditions ay present natin kung ito'y biblical o hindi. Diba? Yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 15 verses 2 to 6. Sundan nila ay traditions of men instead na salita ng Diyos. Sige nga. Matthew chapter 15 Verses 2 to 6. 2 to 6. Why do your disciples break the tradition of the elders? Okay? For they do not wash their hands when they eat. He answered them, and why do you break the commandment of God for the sake of tradition? Okay? For God commanded, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. But you say, if anyone tells his father or his mother, what you would have gained from me is given to God, he need not honor his father. So for the sake of your traditions, you have made void the word of God. Yeah. For the sake of your traditions, you Have made void the word of void God. the word of God. Pinapawalang bisa. Kung sabi yung void, So- pinapawalang bisa. Tama. Warning yan ng Bible. Na mag-ingat tayo sa human tradition or traditions of men. Ngayon, ano bang traditions of men? Kasi ang kanilang magiging accusation dyan or affirmation dyan ay hindi naman traditions of men sa amin, holy traditions yan. So kung holy traditions ang mayroon kayo, i-present natin kung ito'y biblical. Dahil ang karamihan ng kanilang traditions ay hindi nakasulat sa Bible, hindi na nga nakasulat sa Bible, against pa Sa Bible. sa sinasabi ng Bible. Praise God. Okay? So, yun yung mga warnings ng Bible concerning sa traditions na napaka-panganib kapag tinanggap natin. And then, di ba, yung mga tinatawag na early medieval church-supported and articulated and undeveloped doctrine of sola scriptura. May mga early fathers na tumatanggap na. Praise God. Si Irenaeus, si Clement of Alexandria, si Gregory of Nyssa, okay, si Athanasius. So ang lahat ng yan ay nagpapahayag at sumusuporta sa Scripture. Sola Scriptura. Oo. Praise The God. holy and inspired Scripture are fully sufficient for the proclamation of the truth. Sino may sabi nun? Athanasius. Church Fathers. Church Father. Si Basil the Great. Anong sabi niya? Okay? We are not content simply because this is the tradition of the Father. What is important is that the Fathers followed the meaning of the Scripture. Si Augustine, yung kinikilala ng Father. Praise God. Anong sabi ni Augustine? Okay. Sabi niya, neither dare one agree with Catholic bishops if by chance they err in anything
but the result of their opinion is against the canonical scriptures of God. So, pwedeng yung resulta ng kanilang maging opinion ay kapahamakan kapag hindi ayon sa canonical. Praise God. Okay, so 66 books ng Bible. In defender of faith. Yes. Pero anong sabi ni Thomas Aquinas? For our faith rests on the revelation made to the prophets and apostles who wrote the canonical books. Prophets and apostles. Yung Deuterocanonical prophets bang nagsulat doon? Hindi. So, yung mga sacred writings, yung canonical books ay ino-honor ng mga church fathers noon. Kaya hindi kapahamakan at hindi delikado ang pagtanggap ng doktrinang ito ng sola scriptura. In fact, ito yung pinaka great choice ng sino mang church. Di ba? Dapat tanggapin natin ang doktrinang ito, which is the sola scriptura. Okay? So, praise God. Hallelujah. Amen. Napakalawak ng ating Napakalawak na ating pero in-establish lamang ito natin, Pastor, dahil ang ating susunod na subject ay hermeneutics. Praise God. Dahil marami namang tumatanggap ng Bible or Bible alone, pero bakit mali ang pananampalataya? Yun. Oo. Oo, yun. So, dapat So, pag-aaralan natin yan sa mga susunod nating lessons sa ating pong talakayan. Praise God. So, for the meantime, Pastor, sa oras na ito, nawa mga kapatid na may mga taga-subaybay ay natuto kayo. Of course, sa malawak nating talakayan, sabi nga, kulang ang ganitong oras, Pastor, para mas lalo nating matalakay ng mainam ang patungkol sa sola scriptura. Gayun pa man, na-present natin sa kanila yung ating stand. Tama. At syempre, nasa kanila yung, nakita nila yung comparison natin. Oo. Okay. So tayo po ay naniniwala sa sola scriptura, the 66 books. Tama. Praise God. 66 66 different books. Sacred writings. Oo. Praise God. So, ang 66 books na ito, katulad ng ating tinalakay, ay sapat na. Para sa ating kaligtasan, para sa ating pagkatuto, sa ating kaalaman, sa ating pagiging banal. para sa pagiging banal. Of course, maging yung sanctification, yun nga, pagiging banal sanctification natin. So nawa mga kapatid ko, sa oras na ito ay huwag po kayong magsawang sumubaybay sa aming talakayan ni Pastor. Katulad nga ng sinasabi ng ating Pastor, mga susunod nating topic is about hermeneutics. Ano nga bang hermeneutics? Bigyan lang natin ang overview ng ating mga taga-subaybay. Okay, so a science of Bible interpretation. Praise God. So interpretation na tayo mga Dahil, Pastor, ano rin yan kahit nagbabasa ka ng Bible, kung wala kang proper interpretation, pwede kang maligaw. Kaya dapat pag nang-interpret tayo ng Bible at bago mo gawing doktrina, ang pinaniniwalaan mo sa Bible, kinakailangan dumaan ito sa proper hermeneutics. Kaya consider natin dito yung grammatical form ng pagkasulat sa Bible, yung genres, at yung pag-aralan natin dito yung iba't ibang figure of speech na ginagamit ng Bible. Amen. Hindi ibig sabihin, hindi lang basta binabanggit natin biblical. Oo. Kasi marami nagsabing biblical yan Nasa Bible. Hindi nila alam na, di ba, ano ba ito? Explicit or implicit? Yun ang dapat natin na. Ano ba ito? Marami na tayong dapat i-consider. Amen. Prescriptive ba to or descriptive? Di ba? Kasi kung descriptive lang, dinidescribe niya lang, hindi pinag-uutos na gawin mo. Kasi pag sinabing prescriptive, prescribe. Oo. Di ba? Di describe, descriptive. Descriptive. Tapos pag prescriptive, prescribe. Prescribe. Kinakailangan gawin mo ito. Gawin at sundin. Parang prescribed by doctor. Yun ang descriptive. susunod nating talakayan. But for the meantime, so natapos tayo sa sola scriptura, that is scripture alone, yun ang ating tinatanggap. Sapat na. Walang labis, walang kulang, hindi dapat bawasan at hindi dapat dagdagan, sapat na para sa ating kaligtasan. Amen. Amen. Tapusin natin ito sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah.
aming Diyos na mabuti, patuloy ka namin pinupuri. At pinapasalamatan sa isang matagumpay na discussion at talakayan sa oras na ito. Nawa Panginoon, ang katotohanan ng inyong mga salita ang siyang patuloy na makarating sa puso namin, sa kaiguturan ng aming puso, lalo na ang aming mga taga-sumaybay. Hayaan niyo po na sa pamagitan ng kanilang pagtunghay sa talakayan ito ay matuto sila, hindi lang matuto kundi ito'y maging dahilan, Panginoon, sa tunay na pananampalataya at kaligtasan na nagmumula sa Amen. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God.